panalo kong bloodline si Wikhika, composed talaga siya from dam, purely Gemini yan. Puro Kuipers yan. On the sire side, Vandenbroek, Stichelbout ang combination niya. Nagkataon itong combination na Stichelbout and Vandenbroek talagang matulin. Plus sa hard race, smash, lumulusot yan. Katulad din naman ni Gemini, nung dati separate ko silang ginagamit. Last North, marami akong Gemini na napauwi. Kinapos ako ng first lap. Pero last lap, makita mo talagang Santa Ana, clock sila lahat. Baligtad naman ako dito sa Vandenbroek and Stichelbout ko, kinapos naman ako ng dulo. So doon ako nagkaroon ng idea na i-mix ko sila. So ito yung naging product no, si Wikhika nga, swerte, nakapagpaklak tayo ng MacArthur. Actually, ang speed ni Wikhika hindi bumaba ng 950. From Naga to Calbayog up to Piplap, laging last lap namin sa MPC si MacArthur. Doon sa recent event natin, kumuha pa ako ng ibon ni Sir Egayap. Pero number 1 fan talaga ako ng Stichelbout. Physically, ang gustong-gusto ko talaga sa Stichelbout, yung hipo niya. Maiksi, plus napaka-active nitong ibon na to. Pero kung titingnan natin yung itsura, medyo i-consider nga natin siya isa sa mga pangit na ibon. Pero yung performance niya, yung hipo, plus yung tigas ng ibon. Pagka sinabing Stichelbout, ako 22 days, nire-release ko na sa magulang yung ano, nabubuhay na siya eh. Iba-iba yung bloodline na to, kaya nagkaroon ako naman siya ng interest. Actually, napakalaking factor para manalo tayo. Huwag tayong mag-focus ng pag-aalaga ng flyer natin. Dapat yung flyer natin, lumabas na silang matigas. Mag-focus tayo sa breeding. Malaking factor dyan talaga si Sir Paul Swindell. Naturuan niya ako ng proper breeding at siya rin ang nagsabi sa akin na mag-focus ako on breeding. Wala akong ibang dapat tutukan yung breeding. Kasi pag maayos ang breeding mo, lalabas na healthy ang ibon mo, lalabas na matitigas na talaga sila. 2 months or 3 months before ko sila isalang breeding, sinisigurado ko na prepared na sila. Pero hindi ako mahilig gumamit ng mga synthetic. Ang ginagamit ko sa kanila, all natural. 2 times a week, nagbibigay ako sa kanila ng malunggay. Pinapainom ko din sila ng oregano juice, yung dahon ng bayabas, pinapainom ko din sa kanila yan. At medyo naglalaga din ako nung mix ng mga naituro sa akin. As much as possible, yung basic rules, bago natin isalang ating mga hen at saka cock into breeding, dapat pinupurga natin sila. Eto, ginagawa ko to, meron akong sinusunod na 2 weeks in preparation bago ko sila isalang. Pinupurga ko sila, nagpa-flushing ako. Normally ang flushing ko all natural, bawang lang at saka dahon ng bayabas. Hindi ako gumagamit ng kahit anong synthetic. Dililinis ko din yung upper and lower nila. Bakit natin to ginagawa? Para kung ano man yung ilalabas nila sa itlog nila, sisiguraduhin natin healthy yung nasa loob. Nung gumamit ako ng Taiwan soil, actually hindi to nawawalan lahat. Naging maganda yung performance ko last North tsaka ngayong South nga. I don't know, hindi lang naman siya, siguro part din siya sa reason, pero given a choice, may tuturo ko doon sa mga bagong panshir, mag-focus po tayo sa breeding, wag sa pag-aalaga ng ating mga flyer. Kasi kung nag-breed tayo ng healthy ibon, hindi mo na kailangang alagaan yan. Healthy na yan all throughout. Tsaka more on mag-focus tayo ng mga natural supplement. Ako si Norman Te ng King Hans Loaf, President ng NHPC, Novaliches Homing Club of the Philippines. Nag-start ako mga around 30 pairs yata yun, mga ganon. Bumili ako sa mga winning fancier na, kinross ko sila, kinross-cross ko lang hanggang sa nakapag-produce tayo ng mga winners natin. Ang naging foundation bird ko ay yung mga Vandenbroek line. Well-designed sila dito sa weather natin sa Philippines. Lahat ng bloodline ko, in-infusion ko na ng mga Vandenbroek line. Ngayon, nag-infuse ako ng mga new line, no? Stichelbout, Emile de Werth. Yun, kinross-cross natin.
Nakakuha tayo ng Santa Ana Lap Champion sa PHA, tsaka 10 overall champion din siya. Itong ibong ko na si Turbo na nanalo ngayong 2017 sa PHA North Derby Race. Para maging lap champion ka ng Santa Ana at smash pa ito, nakalaban mo ay napakadaming magagaling, no, sa PHA. First time ko nag-compete lacking siya na nag-10th overall pa yung ibon na yun, na iisang ibon lang. Ang ibon na to, medyo malaki siya, no? Malapad ang dibdib, mahaba ang katawan. Medyo okay naman sa sukat para sa isang barako. Almost 20 minutes ang diferensya niya dun sa sumunod na ibon eh. Tapos yung isa naman na Juanito Ting na Vandenbroek nakapag-produce sa 9th overall sa EDL One Love Race. Ito naman si Rolex, no? Winner siya sa EDL One Love Race nitong 2017. Bali 5th place siya sa second lap nung last lap, 9 overall champion siya. Maswerte siya dahil sa dami ng naka-entering ibon. Isa siya sa nakauwi na yung talagang may inaasahan ako sa kanya. Breeder na rin siya ngayon season. May mga anak akong ililipad pro north and south. So matitesting natin din ang bloodline niya sa darating na mga races. At yung isang bloodline ko na 222B na kinross ko sa isang Vandenbroek din, nag-produce din siya ng 9th overall sa PRU Club. Ito naman yung nanalo ko ng 9 overall champion sa PRU Club sa Maynila. Sa North din to nanalo. Bali, apari siya, 9th overall standing. Pero nagbutas siya ng Santa Ana, pero nag-stay din siya ng 9 overall champion pagkatapos ng race. Puro smash kasi yun eh. Every year, we have to upgrade yung lines natin, no? Huwag tayo i-stay sa isang line lagi na ganun lang. Kasi ang labanan, taon-taon, pahirap ng pahirap. Ang kalaban, pagaling ng pagaling. So, huwag tayong i-stay sa isang lang na yun at yun ang gagamitin. We have to upgrade every year. Ito yung trophy ng 10th place MacArthur ni paring Nelson Chua na nakuha ko sa kanya. Bali, nung nakuha ko yung ibon na to, binigay niya sa akin to. Sabi niya, as buena mano ko, kasi bago pa lang akong fancier. Simula nung most memorable na trophy ko, yung Santa Ana Championship ng PHA. So, yun, natutuwa naman ako bilang lucky charm ko itong trophy na to. Wala rin iba. Hanggang sa may nakuha ako isang bloodline, yun yung mga brown, yung Imbrex. Sabi no isang sa akin, nagkasabay kami sa club. Sabi, bakit yan ang lahi ng inalagaan mo? Hindi sikat yan, sabi ganun. Mismong karera na, sa ulayan ng clock. Ang naklak ko 4, siya 0. Dati kasi pag nagpauwi ka ng Kalbayog, matibay ka na. Ayun, nung napauwi ko yung 4 na yun, in-inbreed ko ng in-inbreed. Kinross ko sa ibang lahi. Doon na nagumpisa. Nakakapagpauwi na ako ng Tacloban. Ako si Reggie Joel Cruz, isang pigeon fancier. Dito yung mga stock bird ko. Magkahiwala yung lalaki at babae. Pagka hindi sila binibreed, dito ko sila nilalagay. Tapos ito naman yung mga achievements ko. Ito yung flyer slope ko. Nung nagumpisa ako magkalapate, yung sistema ko, magkasama yung lalaki at babae. Kasi, unang-una, wala akong loopman. Mahirap silang parondahin ng puro lalaki lang. Tapos, papapasukin mo, puro babae. Ako talaga yung nag-aalaga. Meron lang akong isang tagalinis pagka Sunday. Pinapadisinfect ko tong buong loop ko para makaiwas sa sakit. Pero yung pang-araw-araw, ako yung nagkukudkod, nagpapakain. Tapos sa breeding ako rin. Pagpunta sa club, training, ako rin nagdadala. Tapos dito naman yung
Yung mga breeder ko, dito ako nagbe-breed. Kung mapapansin nyo naman, laging malinis yung ano ko, yung loop ko. Kaya lagi malinis. Meron akong asthma. So hindi pwedeng madumi yung loop ko. Ang ginagawa ko, kumukuha ka ng ilang pares. So magsa-start ako ng paliparin sila hanggang matutunan ko yung breeding. Una ako nag-start ng pigeon racing. Actually, binigay sa akin ni Mr. Rayso. Tapos eventually, nag-introduce ako ng mga ibang birds galing kay Mr. Mariano Lee. Tapos hanggang nakakuha akong konting lines kay Mr. Ray Tamayo, hanggang up to this date, no? Meron akong nakuha bloodline kay Mr. Egayap, kay Mr. Nelson Chua. Sinubukan ko mag-pair ng galing kay Rayso at galing kay Egayap. Malay nyo, makaproduce ako ng champion based on sa mga lines na nakuha ko sa kanila. Pag winning lines, no, lalo na yung mga winning lines ni Rayso, pag yun ang binibreed mo, parang nandun yung expectation mo na uuwi kasi magandang bloodline. Although, hindi natin masasabi 100% na uwi. Pero, nasa right track ka kasi ang halos ginagamit mong ibon, yung mga kinarera niya o yung mga na-breed niya na mga proven lines din niya. Etong ibon na to is kapatid ng Ironman niya na nag-second overall ng South Race niya. Kapatid na kapatid to. Ito ang ginamit ko sa isang napauwi ko ng MacArthur. So, yung MacArthur race nila recently, MacArthur to Angeles, ito yung father na napauwi ko. Itong ibon na to, ito yung nanalo ko ng 2011 na North Race sa ACRPC. So, ito yung trophy ng champion 2011. Breeding station ko, dito ako nagbi-breed. Dito yung mga lock niya. Tapos for security, may mga padlocks, no? Tapos isang opening. Tapos pagdating dito, meron ulit isang pintuan para pag pumasok ka dito, bago ka pumasok, sasara mo muna to. Diba? Tapos dito, pag in-open mo siya, eto, nakasarado na to. So, pag nakasarado na tong pintuan na to sa labas, pwede natin buksan tong pintuan sa loob. Para pagpasok natin, medyo secured na dito. No? Kahit nakabukas pa siyang ganyan, lumipad ang kalapate, sumibat, sarado pa rin dito. Makukuha pa rin natin, no? So, ito, sarado natin. Ayan. Tapos, dito ang breeding station ko. Unang-una, ayan, andito yung bintana sa mga jalousie. Kasi dito ko pinapapasok yung hangin. Dito gumagano ng hangin eh. So pag pumasok ang hangin dito, kukontrolin natin kung masyado malakas or kung mahina, usan natin, tatagos na yan dito. Pag ganyan. Doon naman sa breeder cages, single cage sila para nababantayan ko sila ng kung pwede lang, halos 24 hours babantayan mo yan, papabantayan mo sa loafman mo hanggang sa mapisa sila.
Thank you.